Sa video natin ngayon guys, pag-uusapan natin paano nga ba maging OLA free at paano nga ba ako nakasurvive sa mga OLA ko way back 2023. 2026 na guys, no? Pero hanggang ngayon gawain pa rin talaga ng mga OLA agent yung manakot, mangharas sa mga borrower na hindi nakapagbayad on time or na late ng payment. At ngayon nga no ay napapabalita na naman sa mga news itong pangharas ng mga OLA agent and naki-MJS pa nga eh. Kaya naman kung interesado ka about dito sa ating topic ngayon, paano nga ba maging OLA free, keep on watching. Hello guys, it's CR Mariano and welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe dahil palagi ako nag-share ng mga experience ko at nag-review ng mga OLA or online lending platform kung legit ba o hindi dito sa ating channel. Napapabalita na naman nga itong mga OLA na about sa kanilang pangharas sa mga borrower na overdue or hindi nakabayad sa kanilang application sa mga news, no? And naki-MJS pa nga eh. Sa mga nakapanood, comment down below kasi napanood ko. And this time nga, share ko sa inyo paano nga ba maging OLA free dahil isa ako sa mga OLA survivor way back 2023. Anyway, meron akong ginawang vlog about nga sa kung magkano yung unpaid loan ko sa mga OLA at kung paano ako nabaon sa OLA. Ayan yung kanyang thumbnail, ilalagay ko lang dyan sa my screen. So if ever naman na gusto niyo siyang panoorin, ilalagay ko lang dyan sa my description box or sa my comment section yung link. And then click nyo lang yung link para madiretso kayo dun sa video. Baka meron naman magsabi dyan no na paano ka naging OLA free hindi mo nga nabayaran yung mga OLA mo? Well, iba yung definition sa akin ng OLA free, no? Magkaiba para sa akin yung OLA free sa debt free. Para sa akin, yung definition ko ng OLA free is yung nakasurvive ka sa mga pangharas ng mga OLA agent, yung tipo na hindi ka na naapektuhan sa mga pananakot nila sa text, sa tawag, yung mga yan. So, ito na nga, share ko sa inyo kung paano ko nakasurvive sa mga OLA ko at kung paano ko naging OLA free if ever na hindi nyo na talaga kaya na bayaran yung mga loan app nyo. Kasi sobrang laki ng kanilang mga interest, especially kapag once na napasok kayo sa mga OLA na 7 days repayment lang or yung mga 14 days repayment, tapos ang laki ng kaltas, ang laki ng interest. Kasi guys, kasi talagang pinagdaanan ko yan na mapasok ako sa mga loan app na 7 days repayment lang. Mostly parang hindi pa nga yata umabot ng 7 days, hindi parang 6 days repayment lang. Kasi kapag once na na-approve ka today, kahit gabi ka na-approve, considered na yun siya sa isang araw mo. So, pag binilang mo yun siya, parang 6 days lang, babayaran mo na yung loan app mo. Sobrang hirap mapasok sa ganun kasi saan mo naman hahanapin yung ipamabayad mo. Halimbawa, na-approve ka ng 5,000, tapos yung na-receive mo lang na amount is 3,500, tapos ang kita nila sa is mga around 1,500, 1,600, mga yun. Sobrang laki talaga ng interest nila, sobrang laki ng bawas nila, plus may patong pa silang interest. So, yun yung nagiging problema sa atin kapag once na napasok tayo sa mga OLA na 7 days repayment. Eto guys real talk lang at alam ko na marami sa inyo ang makaka-relate nito. Ganito kasi yan, kapag once na napasok ka doon sa 7 days repayment na loan app or 7 days lang na OLA, and after 7 days, kapag once na wala ka pang pambayad, ang nangyayari talaga, ginagawa to ng karamihan sa atin. Kapag wala pa tayong pambayad doon sa loan app na yon, naghanap tayo ng iba pang OLA na pwede nating utangan para may pantapal dun sa nauna nating nautangan na OLA. And then after nun, uutangan ulit natin yung OLA na nabayaran natin para may pantapal naman dun sa iba pa nating mga OLA. So, ganun yung nangyari. Parang nagiging tapal-tapal system na siya. Minsan pa nga, kulang pa yung pangtapal natin dun sa actual amount na babayaran natin sa mga OLA once na nag-due date na. At sobrang hirap lang din guys, kapag once na lahat sila nagsabay-sabay na. So, talagang naranasan ko yan, Kaya yung iba, wala nang natira sa sahod nila. Or yung iba naman is wala nang kinita sa negosyo nila kasi nga pinangbayad na nga sa mga OLA na nautangan nila. And sobrang nakakalungkot lang guys, sa mga napapanood ko sa mga news. Like nga sa mga pangharas sa mga OLA agent at may mga negosyo na bumagsak dahil lang sa OLA. 2023 guys, talagang good fair ako. Lahat ng mga OLA ko nababayaran ko. Even yung mga 7 days repayment. Talagang ginagawan ko ng paraan para makapag-settle ako ng loan sa kanila. Kahit wala na akong kinikita sa negosyo ko, So, ayun nga, 2023, paano ko nga ba na-survive yon?
Ang mga ginawa ko lang kasi nung time talaga na hindi ko na talaga kaya silang bayaran. Nag-try naman ako makipag-usap sa mga agent nila na bayaran sa ganito or unti-untiin ko na lang silang hulugan. Pero ang hirap ng pakiusapan, talagang mga harass sila, tatakutin ka sa text, sa tawagan yung mga contact reference mo. Kaya guys, no, if I were you, huwag na kayong mag-aksaya ng panahon na makiusap or magmakaawa sa mga OLA agent. Lalo na mga OLA na nangaharas. Hindi yan talaga sila makikinig sa'yo kahit anong pakiusap mo, kahit nagkaroon ka pa ng emergency. Hindi yan sila makikinig sa'yo. Talagang gagawin at gagawin nila ang manakot at mangharas sa text. Ito lang naman yung mga tips ko guys, no, if ever na hirap na talaga kayo sa mga online nyo. Pwede yung gawin ko kasi ito talaga yung ginawa ko before. Nung 2023, isa sa mga ginawa ko is nanonood ako ng mga advice ng ibang mga OLA vlogger dito sa YouTube. So nanonood talaga ako kung paano sila mag-advise dahil isa rin sila sa mga survivor ng mga loan app. And then, pangalawa naman is nagbabasa ako ng mga posts sa Facebook group, no? Sumali talaga ako sa mga Facebook group ng mga OLA victims. Hindi ko alam kung meron pa ba sila ngayon, pero hanapin nyo lang dyan sa Facebook, no? Search nyo lang yung OLA victims. And ang dami dun mga nag-share ng mga experience nila sa mga loan app. Akala ko that time mag-isa lang ako, pero hindi pala, sobrang dami pala. Parang umabot yata ng 20,000 members. Hindi ko sure, hindi ko na maalala kasi 2023 yun. At nagbabasa rin ako ng mga post ni Madam Kikay kasi isa rin siya sa mga OLA survivor at isa rin yata siya ngayon sa mga founder. Actually, napanood ko din siya doon sa KMGS. Napanood ko siya nung isang araw kasi binalita nga itong pangharas ng mga OLA agent. And that time guys, no, talagang hindi ko na ma-handle yung depression ko dahil panay yung tawag nila, panay yung text nila, pananakot nila sa text at sa tawag, tinatawagan yung mga contact reference ko. So, ang ginawa ko is nag-turn off SIM talaga ako. Dinisable ko talaga yung dalawang SIM card ko sa settings ng phone ko at wala na akong na-receive ng mga text at tawag nila. Pero ang ginugulo naman nila is yung mga contact reference ko since may access na nga sila sa contacts ko. So ang ginagawa ko is nag-explain na lang ako sa mga kakilala ko na tinatawagan ng mga OLA. Sinasabi ko din yung about nga sa experience ko sa nangyayari sa akin, ganon. So yun, naiintindihan naman nila nung time na yon. Yun, gawin nyo guys, no, turn off SIM or i-disable nyo lang yung SIM card nyo sa settings if ever na hindi nyo talaga ma-handle yung pangnanakot at pangharas ng mga OLA agents sa inyo through text or tawag. Pero by that time, no, nasundan naman nila ako sa Facebook at nahanap nila yung account ko. Chinat nila ako sa Facebook ko and then ang dami ng mga sinasabi doon kaya pinang-block ko sila and then hindi ko talaga ma-handle yung mga pangharas nila, no. So ginawa ko, deactivate ako ng Facebook for 1 month. Halos lahat ng Facebook account ko naka-deactivate. And then, gumawa ko ng dami account ko kasi gusto ko kasing magbasa pa ng mga posts ng ibang mga OLA victims doon nga sa Facebook group. So, gumawa ko ng dami account ko at hindi na nila ako doon mahanap. Then, after 2 months, that time, inactivate ko na ulit yung Facebook ko. So far, wala nang mga nagchat-chat sa akin ng mga agent. Actually, parang almost 2 or 3 months yata bago ako nag-heal sa mga pangharas sa mga OLA agents, sa depression ko. Mga months yata 2023, nung 2023, nafe-feel ko na OLA free na ako. Like, hindi na ako na-aapektuhan sa mga pangharas at pananakot ng mga OLA agent until enable ko na yung SIM card ko sa settings ng phone ko kung saan nakaka-receive na ako ng mga text at tawag. Pero that time, hindi na ako nakaka-receive ng mga text at tawag ng mga OLA agent, no. Siguro napagod na sila kaka-text sa akin, kakatawag, at hindi na rin nila ako makontak kasi nga nag-disable nga ako ng SIM card ko. Pero di ko alam kung ilang buwan yata ako nag-disable ng SIM card, parang 2 months. Di ko na matandaan kasi 2023 pa yon. Eto lang yung advice ko sa inyo guys, no. Huwag kayong magpapa-apekto sa mga pananakot at pangharas ng mga OLA agents sa text. Lahat yun is part lang ng pananakot nila. Kasi guys, no, may hinahabol silang incentives or quota. Once na nakabayad ka, siguro malaki yung incentives ng mga agent. Kaya ginagawa talaga ng part nila na manakot sa mga borrower. Hindi rin totoo, no, na mapapabarangay ka sa OLA or mapapapulis ka sa OLA. Hindi rin totoo na pupuntahan ka sa bahay nyo para singilin or puntahan ka sa barangay hall para singilin. Lalo na kung sobrang layo mo naman,
kahit nga nasa Metro Manila ka, hindi ka pa rin nila pupuntahan kasi alam ko na takot yan sila magpakita ng kanilang identity ba, kasi kapag once na nagpakita sila ng identity tapos may mga proof ka ng pangharas sa kanila, pwede yun silang mabaliktad. At malaking cost din yun sa company nila once na nagpakita sila ng identity, makikilala mo sila. And papakita mo lang yung proof mo, kaya dapat guys, no, kapag once na nangharas ng mga OLA agent sa inyo, screenshot nyo lahat ng mga proof para if ever na di ba, pumutahan ka, at least may laban ka. So, yun lang naman yung gusto kong i-share about dito sa ating topic ngayon. Uulitin ko lang guys, no, para magkaroon kayo ng idea kung paano ako naging OLA survivor at paano ako nakasurvive sa mga loan up ko. Una na nga dyan ang ginawa ko is sumali ako sa mga OLA victims na group. So, if ever na gusto nyo sumali, search nyo lang sa Facebook, OLA victims, at sali kayo doon. Marami doon ng mga borrower na hindi nakapagbayad at nag-share din sila ng mga experience niya sa mga loan app. And then, pwede kayo magbasa ng mga post ni Madam Kikay, no? Hanapin nyo lang dyan si Kikay Bautista, saka yung kanyang Facebook. And if ever na hindi talaga kaya, manood kayo ng mga advice ng mga OLA vlogger sa YouTube. Yun kasi mga ginawa ko na pwede nyo rin gawin. And then, nag-turn off SIM ako for almost 2 months ata. And then, nag-deactivate ako ng Facebook. Pero guys, if ever na kaya nyo namang i-handle yung mga pang-harass pananakot nila, and then okay siya, di mabuti, di ba? So yun lang naman, sana meron kayong natutunan dito sa ating topic ngayon. Anyway, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na videos. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!